Sa mga hindi nakakalimot mag-subscribe sa channel na ito, mag-uumapaw sana ang biyaya mo sa araw-araw. Maraming salamat po at mag-umpisa na tayo. May mga taong biniyayaan ng mutya para ipagpatuloy ang misyon at maitaboy ang kasamaan sa mundo. Magandang araw po sa iyo, Sir Casper, at sa mga tagapakinig ng inyong YouTube channel. Ako po si Julio, at nagmula po ako sa Western Visayas. At nais ko pong ibahagi sa inyo ang kwento ng aking lolo Sergio noong kabataan niya. Nagmula siya sa mahirap na pamilya. Isang mag-uuling ang kanyang ama at isa namang tendera ng kakanin ang kanyang ina. Ayon sa kanya, nasa 16 na taong gulang pa lang siya nang maganap ang kanyang nakakagimbal na pangyayari. Palagi siyang inaasar at pinagkakatuwaan ng mga sigang batang kamag-aral na pinamumunuan ni Facundo. Laman ng kalsada ang mga ito. Tanyag sa pagiging basagolero at sakit sa ulo ng kanyang pamilya. Hindi niya malaman kung bakit parati siyang tinatakot ng mga ito, na para bang gustong-gustong ginagawang miserable ang kanyang buhay. Ayaw niya ng gulo, kaya pilit niyang iniiwasan, ngunit kahit anong gawin niya, ay lagi siyang napapansin ng mga ito. Hanggang sa isang araw, inabot ng takip silim sa kakahuyan si Lolo Sergio. Bit-bit ang mga kahoy na panggatong na gagamitin sa pagluluto ng kanyang ina. Pauwi na siya noon nang biglang lumitaw sa kanyang harapan si Facundo kasama ang dalawa nitong mga kaibigan. Ngumisi ang mga binatilyo at sa pilitang kinuha ang hawak niyang mga kahoy na panggatong. Nagmakaawa siyang lubayan na siya at ibalik na ang mga kahoy na panggatong. Subalit pinahabol siya ng 2 binatilyo. Samantalang inaasar naman siya ni Facundo habang binabatukan siya sa ulo. Yumukod si Lolo at tinakpan ng mga kamay ang kanyang ulo. Hindi siya umiyak. Tiniis niya ang ginagawa sa kanya ni Facundo. Nagtungo ang mga kaibigan ni Facundo sa gawing puno ng langka. Umakyat ang dalawa sa sanga ng langka at doon inasar si Lolo Sergio. Nahabulin sila sa sanga ng puno para makuha ang kanyang mga kahoy na panggatong. Lumipas ang ilang sandali ay nakaamoy sila ng mabahong amoy. Napatingin ang 2 binatilyo sa bunga ng puno ng langka. Kaya naman naisipan nilang paghahampasin ang bunga ng langka hanggang sa tuluyang bumagsak ang bunga at eksaktong bumalagta ito sa kinatatayuan ni Lolo Sergio. Nahati sa 2 bahagi ang bunga at lumabas ang buto ng langka. May lumabas doon na buto na kulay asol at doon nagimbal si Lolo Sergio. Dinampot niya ang buto at sumagi sa isip niya ang mga sinabi sa kanya ng ama ukol sa mutya ng buto ng langka. Ayon dito, ang mutya ng buto ng langka ay matatagpuan sa bunga ng puno na matatagpuan din sa liblib na kagubatan. Ang bunga nito ay mabaho, tuyot at nangingitim. Pero ang naturang asol na buto ng langka ay nagtataglay ng kapangyarihan na hindi makita o maamoy ng sinuman. Sa isang saglit ay bigla silang nagulat nang biglang may lumitaw na malalaking aso sa kanilang harapan.
Nanlilisik ang mga namumula nitong mga mata at humaba ng humaba ang matutulis nitong mga pangil. Akmang susunggaban nito si Pacondo, kaya naisipang isobo ni Lolo Sergio ang hawak na buto ng langka. Nakaramdam siya ng matinding hagod sa kanyang lalamunan. May kung anong enerhiya ang bumalot sa kalooban niya. At laking gulat niya na hindi siya nakita ni Pacondo. At doon niya nakumpirma na totoo nga ang sinabi sa kanya ng ama. Kinuha niya mula sa kanyang kuluban ang itak at mabilis na pinagtataga ang mga aso. Nasa tansya niya ay mga aswang. Napasigaw si Pacondo at sumiksik sa tabi ng puno ng langka sa takot na malapa na mga malalaking aso. Napamulagat pa siya nang masaksihan ng isa-isang pagkalagas ng mga aso. Sumirit ang mga dugo nito sa lupa at nagsipagtumbahan silang lahat. Luminga-linga siya sa paligid. Subalit hindi niya makita ang presensya ni Lolo Sergio. Noong makatiyak ang dalawang binatilyo na wala ng buhay ang mga malalaking aso, ay tsaka pa lamang sila bumaba sa puno. Naisip naman ni Lolo Sergio na magpakita kay Pacondo, kaya naman iniluwa niya ang buto ng langka at inilagay sa kanyang bulsa. Pagkakita sa kanya ni Pacondo at ng mga kaibigan nito, ay nagulat siya lalo na nang mapansin ang itak na hawak nito. Nilapitan siya ni Pacondo at tinanong kung siya ba ang pumatay mismo sa mga malalaking aso. Tumangaw naman si Lolo Sergio na hudyat sa kanyang pag-amin, at dahil doon ay nagbago ang pakikitungo sa kanya ng mga binatilyo. Humingi ng tawad si Pacondo, gayon din ang mga kaibigan niya kay Lolo Sergio, at ibinigay nila ang mga kahoy na panggatong. Nagpasalamat sila sa kabayanihang ginawa ni Lolo Sergio, at simula noon ay hinding-hindi na nila ito ginawan ng anumang kalokohan. Naging malapit sa isa't isa si Lolo Sergio, gayon din si Pacondo. Para na silang magkapatid kung magturingan. At maluwag na nakakapasok sa loob ng bahay ni Lolo Sergio si Pacondo. Hindi nagtagal, ipinagtapat ni Lolo Sergio kay Pacondo ang tungkol sa tinataglay niyang mutya na buto ng langka. At dahil doon ay namangha ang binatilyo, ninais din niyang magkaroon ng ganitong uri ng lakas at kapangyarihan. Noong tumagal ang kanilang pagkakaibigan, ay tila nagbago si Pacondo kay Lolo Sergio. Naging makasarili ito at mapagkunwari hanggang sa maplano niyang mabuti ang pagkuha sa mutya ng buto ng langka. Isang araw nun, saglit na lumabas ng bahay si Lolo Sergio at bumili siya ng ipinabibili ng kanyang ina sa tindahan. Palihim at maingat na hinalughog ni Pacondo ang silid-tulugan ni Lolo Sergio, hanggang sa matagpuan niya sa isang malaking kahon ang binalot nitong mutya sa isang puting tela. Nagmamadali siyang inilagay ang mutya sa kanyang bulsa at pasimple niyang hinintay ang pagdating ni Lolo Sergio. Hindi rin naman siya nagtagal sa bahay nito at nagmadaling umalis ng bahay. Hindi naman nakahalata si Lolo Sergio. Kaso makalipas ang ilang araw, nakahalata siya na hindi na siya madalas na binibisita ng kaibigan. Nakakapagtaka lamang na parang umiiwas sa kanya si Pacondo at hindi niya malaman kung anong dahilan nito. Kaya kinutuban na siya. Subalit sa tuwing bumibisita ito sa bahay nito, ay kung ano-ano ang idinadahilan sa kanya ni Pacondo para lang hindi na siya makadalaw dito. Lumipas ang ilang linggo.
May nabalitaan siya sa kanilang lugar na hindi umano ay may gumagalang masasamang loob na magnanakaw at namboboso sa mga kadalagahan. Kaya naman ang hinala na si Lolo Sergio na posibleng may kumuha sa kanyang mutya. Kung kaya tinalugog niya ang kahon na pinaglagyan niya ng mutya ng buto ng langka at nasorpresya siya nang hindi matagpuan ang kanyang hinahanap. Sumagi sa isip niya na maaaring si Pacondo ang kumuha ng mutya. Dahil ito lang naman ang tanging nakakaalam sa kanyang lihim. At maaaring si Pacondo din ang salarin sa pagnanakaw at pamboboso sa kanilang baryo. Kaya kinakailangan niya itong harapin at mapigilan sa kasamaan pa nitong maaaring gawin sa mga kasunod nitong plano. Isang gabi, naglalakad sa labas ng bahay si Lolo Sergio nang biglang may umalingaw-ngaw na tinig ng kapitbahay. Nagsisisigaw ito at mukhang may napasok sa kanilang bahay. Luminga-linga si Lolo Sergio at naramdaman niya ang biglang pagbagwis ng hangin. Naisip niya na maaaring sumabay sa hangin si Pacondo para makatakas at makalayo sa bahay ng kanyang mga binibiktima. Sinundan niya ang bagwis ng hangin at tila patungo ito sa gawing kasukalan. At hindi nga nagkamali si Lolo Sergio ng kanyang palagay. Nagtago siya sa matatalas na talahiban kung saan matataas ang mga amorsiko. Doon niya nakita si Pacondo sa isang tabi kung saan iniluwa niya ang buto ng langka. Kitang-kita niya na may dala itong mga alahas at kaunting pera. Lumabas mula sa pinagkukublihan si Lolo Sergio at balak sana niyang kausapin ang kaibigan. Subalit biglang nasorpresa silang dalawa nang may lumabas na isang figura ng lalaki na punong-puno ng dugo ang bibig. Hindi naghanda si Pacondo, dulot ng matinding gulat, at wala pang ilang minuto ay sumalakay ang aswang. Kinagat nito ang balikat ni Pacondo at nabitawan nito ang hawak na buto ng langka. Gumulong ang mutya at agad iyong nadampot ni Lolo Sergio. Hindi na nagdalawang isip si Lolo Sergio. Isinubo niya ang naturang buto ng langka hanggang sa bigla siyang naglaho. Lumapit siya sa aswang at itinulak ng malakas palayo kay Pacondo. Matapos niyon ay nakipagbuno siya sa aswang. Hinawakan niya ito sa leeg at nilingkis ang kanyang mga bisig upang hindi na makawala ang aswang. Ibinuhos niya ang lahat ng kanyang lakas at hindi na niya pinatagal pa ang buhay nito. Mabilis niyang binalian ng liig ang aswang hanggang sa malagutan ng hininga. Itinulak niya ito pabagsak sa damuhan at pagkatapos niyon ay inuluwa niya ang buto ng langka. Kasunod niyon ay nilapitan niya si Pacondo na nagdurugo ang liig. Inalalayan niya ito na makatayo at mabilis siyang lumakad pabalik sa kanilang bahay. Habang naglalakad sila ay kinausap siya ni Pacondo. Hirap na hirap ito sa pagsasalita. Subalit pinilit pa rin niyang humingi ng tawad kay Lolo Sergio. Nabanggit pa niya na nakonsensya siya sa kanyang ginawa at sa tindi ng kasamaan na nilikha niya. Kaya nararapat lang ang karma niya na kamuntikan siyang patayin ng aswang. Nananatiling tahimik si Lolo Sergio hanggang sa makarating siya sa bakuran ng kanilang bahay. Eksaktong naglalakad-lakad ang kaibigan niyang manggagamot na si Mang Bernardo. Nakita silang dalawa at naisipan niyang tulungan si Lolo Sergio.
Kaya naman dinala ito sa loob ng bahay ni Lolo Sergio. Nagulantang ang mga magulang ni Lolo Sergio sa nangyari at natanong nila ang tunay na nangyari. Sa mabilisang paraan ay ipinaliwanag niya sa mga ito ang naganap habang naghahanda ng mga kagamitan sa panggagamot. Nilinis ang bahaging nakagat ng aswang. Handa naman sa lahat ng pagkakataon si Mang Bernardo dahil may dala siyang ilang gamot na ginagamit niya sa kanyang mga pasyenteng nayayanggaw. Inilapat niya iyon sa liig ni Facundo at umusal si Mang Bernardo ng mga orasyon. At makalipas ang ilang sandali ay inantok si Facundo hanggang sa tuluyan na siyang makatulog ng mahimbing. Naglatag sa kawayang higaan si Lolo Sergio at doon niya pinahiga si Facundo. Napagdesisyonan niya na gayon din ang kanyang mga magulang na pagpahingahin at patulugin sa magdamag sa kanilang pamamahay. At sa kasunod na araw ay tsaka nila ito pauuwiin sa bahay nito. Nagpasalamat si Lolo Sergio sa pagtulong ni Mang Bernardo at sinamahan niya na ito palabas ng kanilang bahay. Matiwasay naman silang nakatulog noong gabing iyon. Kinabukasan, nagulat ang pamilya ni Lolo Sergio noong maagang nagpaalam sa kanila si Facundo. Pero inabot pa rin siya ni Lolo Sergio. Sa pagkakataong iyon ay pinagsisihan ni Facundo lahat ng kanyang mga nagawang kasalanan sa mga residente at sa kanilang nasasakupan. Masyado siyang naging sakim at mataas ang pangarap na makakuha ng mataas na uri ng kapangyarihan, kaya nagawa niyang nakawin sa kanyang kaibigan ang buto ng langka. Subalit nagkamali siya sa kanyang inakalang kapangyarihan. Napahamak siya sa kanyang kapalalunan, kaya nararapat lamang siyang magdusa at makagat ng aswang bilang kabayaran sa kanyang nagawang kasalanan. Para sa kanya, kulang pa iyon, at kung pwede lamang siyang tamaan ng kidlat ng mga oras na iyon, ay hihilingin na niya dahil hindi siya nararapat na kalugdan ng Diyos sa kanyang mga nagawa. Nahabag sa kanya si Lolo Sergio, pero pinahiyuhan siya nito na piliing magbagong buhay at aminin lahat ang nagawa niyang pagkakasala sa mga taong pinagnakawan niya at binubusuhang kadalagahan. Hindi man siya mapatawad ng ibang tao, ang mahalaga ay naamin niya na siya mismo ang gumawa ng kasalanan. Ang pag-amin ang makakapagpalaya sa kanyang sarili na makakapagdulot sa kanya ng kapayapaan ng pag-iisip. Mukhang sa mga pagkakataong iyon ay tinamaan ng konsyensya si Facundo at natauhan siya sa lahat ng naganap. Hindi naman siya hinayaang mag-isa ni Lolo Sergio. Ipinangako niyang sasamahan niya ito sa mga taong nagawa niya ng kasalanan at maisauli ang lahat ng ninakaw nito. Pero bago ang lahat, ay inalok na muna niya ito ng magkape at malamnan ang sikmura. Noong sumikat ang araw, nagtungo ang magkaibigan sa mga taong ninakawan ni Facundo. Isinauli niya ang mga alahas at pera na kinuha niya. Hindi man naging madali ang lahat at kamuntikan pang idemanda at kasuhan si Facundo ng ilang kadalagahan, ay nagawa pa rin silang mapakiusapan ng magulang ng binatilyo. Matagal bago natanggap si Facundo ng kanyang mga kapitbahay at pati na rin ng ibang tao, dulot ng nagawa niyang krimen. Pero dumating ang panahon na bumalik na din ang tiwala nila noong makita ang unti-unting pagbabago sa kanyang pag-uugali.
Natuwa naman si Lolo Sergio sa malaking kabutihan na naging pagbabago sa buhay ni Facundo. Hindi na ito sakim, inggitero at pakialamero. Natuto siyang tumulong sa kapwa na hindi humihingi ng kapalit. Naging patas at matapat rin siya, kaya naman lalong tumibay ang kanilang pagkakaibigan. Ginamit naman ni Lolo Sergio ang kapangyarihan ng mutya ng buto ng langka sa oras ng pangangailangan at hindi siya nagtangkang gumawa ng masama laban sa mutya. Pinili niyang tumulong at magsakripisyo ng sarili alang-alang sa kaligtasan at kabutihan ng ibang tao. At magmula sa araw na naging magkatuwang sa anumang laban ang magkaibigan at laban din sa mga masasamang elemento, ay hindi na inapi si Lolo Sergio ng ibang binatilyo. Tinuruan pa nila ang ibang kabataan na hindi malihis ng landas at gumawa ng mga bagay na kapaki-pakinabang. Lumipas ang ilang taon at ganap ng binata sina Lolo Sergio at Facundo. Nagkaroon na sila ng sariling desisyon noon. At dahil sa salat sa kahirapan ay naisipan ng dalawa na kahit anong pagtsatsaga nila at pagsisikap sa kanilang lugar ay hindi iyon sasapat sa pangangailangan ng kanilang pamilya. Kung kaya't napagdesisyonan nilang makipagsapalaran sa ibang bayan. May kamag-anak si Facundo sa Binondo na makakatulong sa kanya para makahanap ng maayos na trabaho. Sumama sa kanya si Lolo Sergio at pinayagan naman siya ng kanyang mga magulang para na rin matulungan sila nito sa kanilang mga panggastos at matupad din ito ang mga mithiin sa buhay na hindi niya makakamtan kung patuloy siyang mananatili sa kanilang baryo. Naglakas loob ang dalawa at pansamantala silang nakitira sa tiyahin ni Paquito na nagpasok sa kanila sa trabaho nitong mekaniko. Hindi ganon kalaki ang naging sahod ni na Lolo Sergio at Facundo. Kaya naman naghanap pa sila ng iba pang trabaho. Sa umaga ay naghahanap buhay sila bilang mekaniko at sa gabi naman ay sumasideline sila bilang tagaluto at tagalinis sa isang karinderya. Kahit papano ay nakakapagpadala sila ng pera sa kanilang mga pamilya at nakakarao sila sa pangaraw-araw na pangangailangan. Isang araw, wala silang pasok sa trabaho. Naisipan nilang mamasyal hanggang sa mapadaan silang dalawa at mapukaw ang interes nila sa manghuhula. Nagbakasakali si Facundo na malaman ang kanyang kapalaran. Inakit niya si Lolo Sergio at nabanggit niya na wala namang masama kung makikinig sila sa hulaan ng kanilang magiging tadhana. Sumang-ayon sa kanya si Lolo Sergio at kinausap nilang dalawa ang manghuhula. Biglang nilakuban ng takot si Lolo Sergio nung hawakan ng manghuhula ang kanyang mga kamay at basahan siya ng kanyang magiging kapalaran. Ayon daw sa manghuhula, may makilalang babae si Lolo Sergio na makapagbibigay sa kanya ng direksyon at makulay na buhay. Ngunit mag-ingat siya sa paparating na panganib dahil kung hahayaan lamang niyang maganap iyon ay siguradong makakapagdulot ng kamatayan. Binalaan pa siya nito na mag-ingat sa kulay pula. Iyon ang simbolo na dapat niyang iwasan. Sa puntong iyon ay kinalabutan at medyo nabahala si Lolo Sergio. Kahit sa palagay niya ay hula lamang iyon sa kanyang kapalaran, ay hindi pa rin maalis sa isip niya ang posibilidad na maganap ang bagay na iyon. Sinabihan naman siya ni Facundo na huwag masyadong intindihin ang mga hula ng manghuhula. Kasi kung talagang manghuhula daw sila, dapat daw ay tataya sila sa loto. Hindi, joke lang.
Ang sabi pa ni Pacondo, sikapin niyang alisin iyon sa isip niya. Nagpatuloy siya sa ordinaryo nilang buhay. Minsan ay naisipang magsimba ni Lolo Sergio at may katabi siyang isang magandang dalaga. Sa unang pagkakataon ay tumibok ang puso niya para dito. Nahumaling siya sa mapupungay nitong mga mata at talagang humanga siya sa tangos ng ilong nito. Hindi niya maunawaan ang malakas na kabog ng kanyang dibdib. At sa palagay niya ay ang babaeng iyon ang tinutukoy ng manghuhula. Matapos ang misa ay nakasabay pa niya ang dalaga sa paglabas ng simbahan. Kaya humanap siya ng pagkakataong makausap at makilala ito. Hindi naman naging suplada ang babae at nakipag-usap ito ng maayos sa kanya. Mahinhin ang babae at malamyos ang tinig. Elena ang kanyang pangalan at madalas siyang nagsisimba tuwing araw ng linggo. Nangislap ang mga mata ni Lolo Sergio. Naisip niya na magsimba tuwing linggo para na rin makasama at mapagmasdan ng matagal si Elena. Naging matyaga siya at napalapit pa siya sa kalooban ng Diyos. Hindi nagtagal ay nakapagpalagayan na din ng loob ang dalawa. Naikwento na rin ni Lolo Sergio kay Pacondo ang tungkol kay Elena at talagang nakakatiyak na siya sa kanyang planong ligawan ang dalaga. Mag-isa siyang umakyat ng ligaw sa mismong pamamahay ng dalaga kahit wala itong hagdan. At doon formal na nagpakilala sa mga magulang nito si Lolo. Noong una ay tutol ang mga magulang na Elena dahil sa mekaniko lang si Lolo Sergio. Pero hindi nagtagal. Ipinakita niya ang pagsusumikap niya at dalisay na intensyon kay Elena. Kaya kinalaunan ay natanggap din siya ng mga magulang nito at pinayagan na silang maging magkasintahan. Hanggang sa dumating ang isang araw na namasyal sina Lolo Sergio at Elena. At Elena, napadaan sila sa may iskinita at biglang sinipulan si Elena ng mga tambay. Hudyat na balak siya nitong bastusin pa ng higit sa pwede nilang gawin. Sa puntong iyon ay magkahawak kamay na kumaripas ng takbo ang dalawa. Hinanap nila ang daan palabas ng iskinita. Subalit noong dumaan sila sa bukana kung saan may mga mangilan-ngilang mga tindahan, ay saglit na iniwan na muna ni Lolo Sergio si Elena at pinayuhan na hintayin siya hanggang sa makabalik siya. Kinakailangan lamang niyang bigyan ng leksyon ang mga kalalakihan na bumastos dito. Nangamba si Elena, subalit pumayag naman siya sa sinasabi ni Lolo Sergio. Bumalik si Lolo Sergio sa iskinita at sa kasunod na pagkakataon ay kinuha niya sa kanyang bulsa ang buto ng langka at mabilis na isinubo. Naglaho siya sa paningin ng mga tao. Nakakuha siya ng patpat at tulang habas siyang pinagpapalo ang mga kalalakihang may dalang patalim. Sa sobrang galit nila sa hindi nila makitang kalaban, ay kahit bugbog sarado ang kanilang mga katawan, ay gumapang sila palayo na nagsisigaw na parang nasisiraan ng ulo. Matapos ang engkwentro ay iniluwa ni Lolo Sergio ang buto ng langka at bumalik sa kinaroroonan ni Elena. Masayang masaya at parang nabunutan ng tinik sa lalamunan ang dalaga nang makitang ligtas si Lolo Sergio. Simula nung araw na iyon ay sinisigurado ni Lolo Sergio na nasa maayos na kalagayan ang kanyang kasintahan. Tiyanak all. Hindi nagtagal, dinala ni Lolo Sergio sa Elena sa kanilang bayan upang maipakilala sa kanyang mga magulang.
Nagustuhan naman ng kanyang mga magulang si Elena dahil sa taglay nitong kabaitan, pagkamagalang at maalalahanin. Napagtanto nila na kaya nitong mahalin at alagaan si Lolo Sergio. At ito na marahil ang babaeng makakatuwang niya hanggang sa pagtanda. Kaya naman ganun na lang ang kasiyahan nila nang makilala ang dalaga. Agad nila itong nakapalagayang loob at itinuring na din na parang tunay na anak. Hindi nagtagal ang pamamalagi nila sa probinsya at bumalik na din sila sa Binondo. Pinagplanuhan na ang kanilang pagpapakasal. Nakaipon na rin naman ng sapat na pera si Lolo Sergio at nakahanap na din siya ng isang maliit na bahay na malapit sa pamilya na Elena na mapagsisimulan nila ng panibagong buhay. Unti-unti na ring nagpaalam si Lolo Sergio kay Facundo, pati sa tiyahin ni Paquito. Bagamat may konting lungkot ay natanggap naman ni Facundo na kailangan na rin bumuo ng pamilya ng kanyang kaibigan. Kaya tinanggap na niya sa kanyang sarili na may iba't ibang landas na silang dapat tahakin. Lumipas ang isang buwan at nakapagpakasal sina Lolo Sergio at Elena sa simpleng seremonya sa simbahan na dinaluhan ng kanilang mga pamilya at piling mga kaibigan at kamag-anak. Si Facundo ang kinuhang best man ni Lolo Sergio sa kanyang kasal. Dahil higit pa sa kaibigan ang turing niya dito. Ito ang kanyang naging kasangga sa pakikipagsapalaran niya sa syudad. At nasubok na rin ng panahon ang tibay ng kanilang pinagsamahan. Matapos na makapagpakasal, ay nakapagsimula na ng maayos ang buhay may asawa nina Lolo Sergio at Elena. Hanggang sa nagbunga ang kanilang pulot gata. Nabuntis si Elena at kasabay niyon ay nagkaroon sila ng bagong kapitbahay na isa ring dalaga na nagngangalang Anastasia na buhat ito sa Leyte. Noong una ay inakala nilang mag-asawa na palakaibigan at sadyang mabait ang dalaga. Ngunit bantay sa lakay pala ito at mapanlin lang. Naobserbahan din ni Elena na mukhang may lihim na pagtingin ito kay Lolo Sergio. Kaya naman pinag-iingat niya ang kanyang asawa. Hindi naman inasahan ni Lolo Sergio na may masamang balak pala sa kanya ang dalaga. Kaya naman sa tuwing nagbibigay ito ng ulam sa kanila, ay madalas siyang dumidistansya. Ngunit laking gulat niya nang dumako ang isang araw na inabutan niya itong nakikipagkwentuhan kay Elena. At may suot itong balabal na kulay pula. Biglang bumalik sa kanyang balintataw ang alaala ukol sa babala sa kanya ng manghuhula na di umano ay umiwas siya sa kulay na pula. At noong mga panahong iyon ay nagtugma ang pulang balabal. Subalit hindi naman niya matiyak kung anong ibig ipakahulugan at anong klaseng panganib ang pwedeng maidulot ni Anastasia sa kanilang mag-asawa. Sinikap ni Lolo Sergio na maging mapagmatsyag tuwing umuwi siya sa kanilang bahay. Sa pangamba niya ay minabuti na muna niyang ihabilin si Elena sa kanyang mga magulang tuwing umaga at sa gabi na lang sinusundo kapag nakalabas na siya sa trabaho. Hanggang sa sumapit ang kabuuanan ni Elena at hustong dadali na sana niya ang asawa sa ospital. Nang biglang pumasok sa loob ng bahay nila ang isang malaking itim na pusa na may nakataling pulang tela sa binti nito. Nagimbal si Lolo Sergio at inisip niyang aswang ang naturang pusa. Kung kaya't kinuha niya ang itak, gayon din ang buntot ng langka mula sa kanyang bulsa. Nahagip niya ang pusa at nasugatan sa may binti. Umatras ang pusa subalit laking gulat niya na unti-unting nagbago ang anyo ng pusa bilang isang babaeng nanlilimahid ang nangingitim na balat. Malaalambre ang makakapal na buhok
at matatalim ang mga ngipin. Pilit na nilabanan ni Lolo Sergio ang aswang gamit ang itak. Nakipagbuno siya dito hanggang sa makalmot siya nito gamit ang matatalas na kuko. Subalit daplis lamang iyon at parang nagasgasan lamang siya. Iwanasiwas siya ang itak at nasaksak niya sa tagiliran ng aswang. Umangil ito ng pagkalakas-lakas at noong makalapit ito sa bukas na pinto ay kaagad na tumakas. Nagbagong anyo ito bilang malaking ibon at pumagas pa sa kalangitan. Hindi na hinabol pa ni Lolo Sergio, pero napako ang atensyon niya nang sumigaw si Elena at halos mapahandusay na ito sa sobrang sakit. Tinulungan ni Lolo Sergio ang kanyang asawang makatayo at nagmamadali silang lumabas ng bahay. Nagtungo sila sa tabay ng highway at nag-abang ng masasakyang tricycle patungo sa ospital nang masabat nila ang mga magulang ni Elena. Nangamba ang mga ito dahil nakita nila na mayroon ng lumalabas na dugo sa mga hita nito. At kapag nagtagal ang pagdurugo, gayon din ang matagal nitong paghihintay ay posibleng malaglag ang bata sa sinapupunan nito. Naisipan ng ina ni Elena na makakabuti kong dalhin na lamang nila ito sa kakilala niyang kumadrona na malapit lamang sa bahay na iyon ang bahay nito, kaysa manatili silang nasa tabi ng kalsada at naghihintay ng hihintong tricycle. Medyo lumalalim na kasi noon ang gabi at napakadalang ng mga sasakyang dumaraan, kaya maliit ang tsansa nila na madala sa ospital sa Elena agad-agad. Sumang-ayon naman si Lolo Sergio dahil nakikita niya ay mas pabor iyon sa kalagayan nila. Kung kaya't binuhat na niya si Elena at nagtungo sila sa isang kumadrona. Lumagpas sila sa ilang kabahayan at natagpuan nila ang maliit nitong bahay malapit sa malaking tindahan. Tumawag sila sa labas at agad namang may matandang babae na nagbukas sa kanila ng pinto. Pupungas-pungas pa ito na mukhang naistorbo sa pagtulog. Pagkakita niya sa ina ni Elena, ay ganoon na lang ang kagalakan nito na parang noon lamang sila ulit nagkita. Ngunit naalintana ang kanilang kamustahan nang sumabat sa usapan ang ama ni Elena. At sinabi niya ang tunay na pakay. Namilog ang mga mata ng kumadrona at kaagad silang pinapasok sa loob ng bahay habang natatarantang ipinapadala sa kanyang silid-tulugan ang buntis. Kulang-kulang na 1 oras at kalahating nakikipaglaban sa sakit ng pagluluwal ng sanggol si Elena. At ganoon na lang ang pagdarasal ng mga magulang maging si Lolo Sergio na sana ay maipanganak ng maayos ang sanggol. Hindi nagtagal at nang lumabas ang katawan ng sanggol sa sinapupunan ni Elena, ay doon naramdaman ni Lolo Sergio ang samot-saring emosyon. Lalo na nang marinig niya ang unang palahaw ng sanggol. Bumukal ang mga luha sa mga mata ng mag-asawa habang pinagmamasdan ang kanilang anak. Iyon ang pinakamasayang pangyayari sa buhay nila at talagang ganoon na lang ang kasabikan nila na makapiling ang anghel ng kanilang pamilya. Lalong nakikitaan ang pagsusumikap si Lolo Sergio. Ginawa niyang araw ang gabi sa pagtatrabaho at naglalaan din siya ng sapat na araw para makasama at maalagaan ang kanyang anak. Magmula din nang makapanganak si Elena, ay wala na silang nabalitaan ukol kay Anastasia. Mukhang nagtago na ito sa malayong lugar at doon na mismo mambiktima ng ibang tao. Isang araw, nagkasabay sa boss sina Lolo Sergio at Pacondo patungo sa kabilang bayan. Napag-alaman ni Lolo Sergio na nag-apply si Pacondo sa Saudi at maswerte siyang natanggap bilang laborer
Kinakailangan lamang niyang asikasuhin ang kanyang pag-alis matapos ang ilang buwan. Natuwa naman si Lolo Sergio sa magandang kapalaran ng kanyang kaibigan. Biniro pa niya ito na baka sa ibang bansa na nito mahanap ang kanyang magiging kabiyak, na ginawa namang biro ni Pacondo, kaya nagkatawanan na lamang sila sa upuan. Makalipas ang ilang sandali ay may tumayong dalawang lalaki, at noong makarating sila sa gawing liblib at bakanding lugar ay naglabas ang mga ito ng baril at nagdeklara ng hold up. Napasigaw sa takot ang mga pasahero at nabahala sa kanilang mga buhay. Tinutukan ng isa sa dalawang lalaki ng baril ang driver, pati na rin ang konduktor. Pinahinto nila ang sasakyan sa masukal na lugar kung saan walang dumadaang ibang sasakyan. Nilimas nila ang mga alahas at pera ng mga pasahero at inilagay sa dala nilang sisidlan hanggang sa mapatapat ang armadong lalaki sa magkaibigang si Lolo Sergio at Pacondo. Binulyawan nito si Lolo Sergio na ibigay sa kanya ang pera nito. Ngunit nagmatigas si Lolo Sergio. Alam niyang kinakailangan iyon ng kanyang pamilya. At kahit ikamatay niya, hindi niya ibibigay ang kanyang pinaghirapang pera. Dahil doon ay tinutukan si Lolo Sergio ng baril. Kinalabit ng lalaki at nakahanda na niyang paputukin ang baril. Ngunit sinalag iyon ni Pacondo. Nakipag-agawan siya sa baril. Subalit nang makalabit ang gatilyo ay hindi pumutok ang baril. Laking gulat ng lalaki sa nangyari. Hindi siya kaagad nakagalaw, kaya nakahanap ng tiyempo si Pacondo. Sinapak niya sa mukha ang lalaki, pagkatapos ay sinikmuraan ito. Tumayo na rin si Lolo Sergio at tinulungan niya ang kanyang kaibigan. Tumila po ng baril at nakita sila ng isa pang armadong lalaki sa unahan. Ikinasan niya ang kanyang baril at pinaputukan si Lolo Sergio. Subalit hindi tumama ang bala sa baril sa katawan nito. Bumunot ang lalaki ng patalim at nagmamadaling inatake si Lolo Sergio. Ngunit humarang si Pacondo at mabilis siyang nasaksak sa tagiliran. Sumulak ang galit ni Lolo Sergio at itinulak niya ang lalaki. Pagkatapos ay pinagsusuntok sa dibdib ang lalaki at sinipa. Binuksan niya ang pinto at malakas na inihulog sa labas ng sasakyan. Binalikan niya si Pacondo. Nagulat siya na wala man lang siyang galos o anumang saksak sa tagiliran. Doon kinatuban si Lolo Sergio na posibleng nagtatanga ng anting-anting ang kanyang kaibigan. Saglit na napukaw ang atensyon niya nang mapansin na pinagtulungan ng driver ang armadong lalaki na nakahandusay sa sahig. Walang pag-aalinlangan nilang pinagsisipa at itinulak din ang lalaki sa labas ng sasakyan. Katapos ay nagmamadali nilang pinaandar ang sasakyan. Noong makalayo sila sa lugar na pinaghulugan ng mga holdupper, ay nagsigawan ang mga pasahero at nagpalakpakan. Pinuri ng driver at konduktor ang magkaibigang Lolo Sergio at Pacondo sa ipinakita nilang katapangan na malabanan ang dalawang holdupper. Nakuha ni Pacondo ang sisidla na pinaglagyan ng mga ninakaw na alahas at pera, kaya ibinalik niya iyon sa bawat pasahero at nagpasalamat naman sila sa kabutihang loob nito. Nabanggit sa kanila ng driver na kapag nakarating na sila sa bayan, ay magre-report sila sa pinakamalapit na istasyon ng pulis upang ipaalam ang nangyaring holdapan. Napanatag naman ang kalooban ng magkaibigan at bago pa sila maghiwalay ng landas na pupuntahan sa kabilang bayan, pagkababa nila ng bus, ay naitanong ni Lolo Sergio ang tungkol sa pambihirang abilidad ni Pacondo na ipinamalas nito sa loob ng bus. Hindi pa sana aamin si Pacondo, ngunit naging makulit si Lolo Sergio, kaya napilitan na din itong magsabi ng totoo. Ayon kay Pacondo,
Nagtrabaho siya sa isang planta na malapit sa daan na puno ng kawayan. Isang gabi ay napadaan siya sa kawayanan at may nakita siyang dalawang alupihang kasinlaki ng hita. Nagsisipagsayawan ito sa gitna ng isang nangingislap na bato na kulay kalawang at hugis biluhaba. Naakit siya sa nangingislap na bagay, kung kaya tumanap siya ng malapad na dahon at kinuha niya ang naturang bato matapos na magsipagtago ang mga alupihan sa kawayanan. Binalot niya iyon ng itim na tela at ipinasiyasat sa kaibigan niyang albularyo sa Quiapo. Laking gulat daw niya nang malaman na isa pala iyong mutya na posibleng ipinagkaloob sa kanya ng mga alupihang kawayan. Nagtataglay iyon ng proteksyon at swerte. Kaya naman noong mag-apply siya at natanggap sa trabaho sa abroad, ay doon siya naniwala sa kapangyarihan nito. Nagawa pang ipakita ni Facundo kay Lolo Sergio ang mutya ng alupihang kawayan. Talagang namangha si Lolo Sergio sa hugis at anyo ng mutya, pero masaya siya sa magandang kapalaran ng kaibigan. Gayon din ang natamo nitong kaligtasan sa kapahamakan sa pakikipagsagupaan sa masasamang tao. Lumipas ang 2 linggo, ay tuluyang nagpaalam si Facundo kay Lolo Sergio at kay Elena. Dinala niya ang lakas ng loob at tibay ng dibdib sa pagtatrabaho sa ibang bansa. Naging kontento naman si Lolo Sergio sa kanyang trabaho at hindi na siya naghangad na mag-ibang bansa pa dahil ayaw din niyang mawalay sa kanyang pamilya. Nakaraos naman silang mag-asawa at dahil nakatapos naman sa kolehiyo si Elena, ay nakatuwang siya sa kanyang asawa. Natanggap na sekretarya sa isang maliit na opisina si Elena at kahit maliit ang sweldo ay nakatulong na din iyon bilang pang-ambag sa panggastos nilang mag-anak. Dumaan pa ang mga taon at nakapagtapos na sa pag-aaral ang kanilang anak. Hindi na rin nagamit ni Lolo Sergio ang buto ng langka at itinabi na niya iyon sa ligtas na lagayan. Malaki rin ang naidulot nito sa kanyang buhay, pero mas pinag-ibayo niya ang pananalig sa Diyos na lubos na makapangyarihan sa lahat. Hindi lamang siya ang nabiyayaan ng magandang kapalaran dahil noong bumalik sa Pilipinas si Facundo, ay nakapagpatayo sila ng kanyang asawa ng manukan at bakahan, gayon din ang negosyo nila na paglililok. Nabalitaan ito ni Lolo Sergio nang minsang umuwi sila sa probinsya. Nabiyayaan sila ng 2 anak na sa di kalaunan ay mga profesional na sa iba't ibang larangan. Hanggang dito na lang po ang kwento ng pakikipagsapalaran ni Lolo Sergio at Lolo Facundo. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig ngayon. At hiling ko lang bago ko tapusin ang kwentong ito, kung mayroon man kayong mga best friend noon na naging tunay sa inyo noon at hindi na kayo magkakasama ngayon, sana ay kamustahin ninyo. Wala namang mawawala. At kapag nararamdaman mo na medyo masaya ka o masaya ka talaga, ibig sabihin ay masaya din siya. Yun lang po. Maraming salamat. Muli po, ako po si Julio ng Western Visayas.